programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang saya-saya ni Lynette at saka ni Dr. Carlos Benitez umuwi sa kanilang honeymoon dahil ito nga ang gabi magsisimula na nga ang kanilang bagong kinabukasan na kung saan magkasama na silang dalawa. Nagtagumpay ang kanilang kasal at sinurpresa pa niya ito si Lynette sa kanilang higaan at may pa-red roses pa, na pa-wine pa at chocolate pa. Dito na nga naalala ni Lynette itong chocolate na ito na kung saan binigyan siya ni Dr. RJ Tanyag. Hindi inaasahan ni Lynette na masasabi niya dito kay Dr. Carlos Benitez na oo RJ, na kung saan itinanong siya ni Dr. Carlos Benitez kung paborito niya ba ang chocolate. Yun nga ang ikinagalit ni Dr. RJ Tanyag, na kung saan talagang hindi siya mapatawad nito dahil wala pang isang oras ay talagang nabanggit na naman niya ang pangalang RJ Tanyag. Ito ay sinabihan o napag-usapan na nga nila na hindi sila magbabanggit ng pangalang RJ Tanyag kung mag-uusap at nasa pamamahay sila. Pero itong si Lynette ay hindi niya talaga makakalimutan itong si Dr. RJ Tanyag kung saan lahat ng bagay ay may karanasan ito sa kanya. Dito na nga lumabas si Dr. Carlos Benitez at talagang nag-inom ito. Tinawagan ni Lynette ang kanyang anak pero ilang beses niya pang tinawagan at sumagot naman. Dito na nagsinungaling si Lynette sa kanyang anak na kung saan hindi niya sinabi na nag-aaway sila ni Dr. Carlos Benitez at sinaktan siya dito. Nagsisimula na ang pagsisinungaling ni Lynette sa kanyang anak at lalong-lalo na talagang hindi siya nagsasabi ng totoo sa kanyang anak ngayong kinasal na siya kay Dr. Carlos Benitez. Ayaw niyang masaktan ng kanyang anak at ayaw niya ipaalam na ganun pala ang sitwasyon niya kay Dr. Carlos Benitez. Dito na nga si Moira ay talagang pinarusahan niya ang mga nurses at saka doktor na kung saan nag-uusap lamang ito. Dito na ay pinaghuhugas niya ng kanyang sariling sasakyan na kung saan galit na galit si Dr. Ray Meneses sa kanyang ginawa dahil hindi naman iyon ang karapat-dapat na parusa sa mga taong ganoon. At lalong-lalo na wala siyang karapatan dahil head of director itong si Dr. Meneses, siya ang may-ari pero hindi pa sapat talaga na ganun ang gagawin niya sa mga empleyado. Dito na may boses si Ray Meneses na kung saan talagang nagtatalo sila ni Moira dahil siya ang may-ari ng Epix Medical Center pero hindi naman tama ang kanyang ginagawa. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.